Welcome to Easy Law Online. Ako si Attorney Rosario Olivas, also known as Attorney Chato or Prof. Chato. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa rule of evidence na tinatawag na res gestae. Iba-iba ang pronunciation ng Latin phrase na ito at ang gagamitin kong pronunciation ay res gestae. Ang title ng ating lesson ngayon ay res gestae, the heat of the moment, exception to hearsay. Ang ibig sabihin ng res gestae ay things done. Ito ay isa sa mga exceptions sa hearsay rule. Balikan muna natin ang rules of evidence, specifically ang rule tungkol sa testimonial evidence. Ang isang tao ay pwede maging witness sa kaso kung meron siyang personal knowledge tungkol sa isang bagay o pangyayari. May personal knowledge ang witness kung nalaman niya ang bagay o pangyayari sa pamamagitan ng kanyang five senses: eyes, ears, nose, mouth, and touch. Pwede siya mag-witness kung nakita niya, nadinig niya, naamoy niya, nalasahan niya o nahawakan niya ang subject ng kanyang testimony. Kung hindi niya ito nalaman sa pamamagitan ng kanyang five senses, halimbawa ay kinwento lang ito sa kanya ng ibang tao, yan ay hearsay evidence at hindi ito admissible sa korte as a general rule. Hindi ito tatanggapin ng korte. Bakit? Kasi ang tunay na eyewitness ay hindi humarap sa korte, hindi sumumpa o nag-take ng oath na magsasabi siya ng totoo at hindi siya mako-cross-examine ng kalaban upang matest ang kanyang credibility. Pero ang res gestae statements ay exception sa hearsay rule. Ibig sabihin, ito ay tatanggapin ng korte. Ito ang sinasabi ng 2019 Amendments to the Rules on Evidence, Rule 130, Section 44. Let me read the provision. Part of the res gestae. Statements made by a person while a startling occurrence is taking place or immediately prior or subsequent thereto under the stress of excitement caused by the occurrence with respect to the circumstances thereof may be given in evidence as part of the res gestae. So also, statements accompanying an equivocal act material to the issue and giving it a legal significance may be received as part of the res gestae. Now note na ang section na ito, section 44, refers to two different statements. Dalawang bagay ang tinutukoy nito. Number 1, spontaneous statements while a startling occurrence is taking place. Ito ang mga salitang sinabi ng biglaan habang may pangyayaring nakakagulat. Ang second kind ay tinatawag natin na verbal acts, statements accompanying an equivocal act, mga salitang sinabi habang may aksyon na ginagawa ang isang tao at ang salita ay nag-explain tungkol sa aksyon na ito. So doon tayo muna sa spontaneous statements, yung pinakaunang klase ng res gestae statements. Ito ang pinaka-common application ng principle na ito at ito ang tinatawag na excited utterances. Ito ang mga requirements or requisites ng spontaneous statement. Number 1, merong startling occurrence, merong event or incident na nagpo-produce ng state of excitement or shock in the declarant. May pangyayari na exciting, biglaan o nag-shock sa taong nagsalita. Ang pangalawang requirement ay spontaneity. The statement must be made while the startling occurrence is taking place or immediately before or after. The key here is that the statement must be made under the stress of the excitement caused by the event, without time for reflection, deliberation, or fabrication. Binitiwan ng tao ang salita dahil nabigla siya at wala siyang time na mag-isip o magsinungaling. Ang pangatlong requisite ay relation to the occurrence. The statement must relate to the startling occurrence and its immediate circumstances.
may kinalaman ang mga salita sa biglaang pangyayari. Ito ang ating example, isang car accident. Imagine na ikaw ay prosecutor or tagapaglitis ng isang reckless driving case. Sabi ng witness na si Pedro, nakita niya ang kotse na humaharurot sa red light at bumangga ito sa bus. Kaagad pagkatapos ng banggaan, habang tumatakbo ang testigo sa patungo sa sasakyan, narinig niya ang isang bystander na sumisigaw, "Uy, grabe naman, hinabol kasi nung kotse yung red light. Kitang-kita ko lahat." Ang statement na ito ay out-of-court declaration nung bystander. Kahit si Pedro at hindi ang bystander ang nagtestigo sa korte, pwede itong tanggapin sa ilalim ng res gestae principle as an excited utterance. Ang startling event, yung banggaan ng sasakyan, ay nagbigay ng significant stress and excitement leading to a spontaneous exclamation. Ang biglaang pagsabi ng mga salita galing sa bystander ay nagpapakita na ito ay reaksyon at hindi imbento lamang. O doon naman tayo sa pangalawang klase, yung verbal acts. Ang pangalawang klase ng res gestae ay ang verbal acts. Ito ay mga statements na sinabi habang may ginagawa ang isang tao at ang statements ay nag-explain tungkol sa aksyon or equivocal act. Ito ay equivocal act kasi kung titignan lamang ang aksyon, maaaring may iba-ibang kahulugan nito. Yung mga salita ang magpapaliwanag tungkol sa aksyon para hindi na ito maging equivocal, para maging sigurado na ang ibig sabihin ng aksyon. So, statements accompanying an equivocal act material to the issue and giving it legal significance may be received in evidence as part of the res gestae. So, ano naman ang mga requisites or requirements para dito? Number 1, merong equivocal act. There must be an act or transaction relevant to the case but is ambiguous or susceptible to different interpretations on its own. Magkakaroon ng iba't ibang interpretasyon kung ibabase lamang sa aksyon. Ang pangalawang requirement ay contemporaneity. The statement must accompany, explain, or characterize the equivocal act. It must be contemporaneous with the act. Dapat kasabay yung salita dun sa aksyon. And ang pangatlong requirement ay legal significance. The statement must give legal significance to the equivocal act, clarifying its nature or purpose. Yung mga salita or statement ay magbibigay ng malinaw na kahulugan tungkol sa aksyon. Note that for verbal acts, hindi kailangan ng startling occurrence. What is required is there is an act done by a person that is equivocal or maaring ma-interpret sa iba't ibang paraan. O halimbawa, person A hands over money to person B. Itong pagbibigay ni A kay B ng pera pwedeng ma-interpret either bilang regalo or bilang utang. So habang binibigay ni A kay B ang pera, nandun naman si C at narinig niya na sinabi ni A kay B, "Eto na ang 100,000 pesos na hiniram mo sa akin, make sure bayaran mo ako sa katapusan ng buwan na ito." Ang statement na yan ay pwedeng sabihin ni C bilang witness sa kaso laban kay B. Ito ay verbal act na tinuturing na res gestae. So ito ang mga principles tungkol sa res gestae. Pag-aralan mo ito ng mabuti para ma-master mo ang rules of evidence. So hanggang dito muna tayo. Magkita tayo muli sa susunod na video. I pray for your success in your law studies. Meanwhile, do justice, love kindness, and walk humbly with God. This is from Micah chapter 6 verse 8. Ito si Attorney Chato Olivas of Easy Law Online, making the law easier to understand. God bless you.